Ito ang Madrid de Agua nating itatanim mo. Yan, medyo marami. Unahin nyo magtanim nitong Madrid de Agua bago tayo mag-alaga ng native na baboy para mas makatipid tayo. Guys, nandito tayo sa likod ng aking babuyan. Yan. Mayroon tayong ginagawa dito. Ito. Yan. Taniman ng Madrid de Agua. Yan. Yan ay dumi ng baboy na may halo rin na lupa. Kaya mataba itong lupa na to. Madaling tumubo ang ating mga Madrid de Agua. Yan. Yung Madrid de Agua cuttings ang ating ilalagay dito. Kaya sa mga gustong bumili ng Madrid de Agua, hintay-hintay lang tayo at mga ilang linggo ay makakabenta na rin tayo. Yan, gumagawa sila ng taniman. Ito ang Madrid de Agua nating itatanim mo. Yan, medyo marami. So, ang dahon niya makasing laki ng palad, malaki pa sa palad ko. Ayan o, kumuha na sila ng Madrid de Agua. Diba? Ito na muna ang ipapakain natin sa ating mga alaga. Tapos ito, itong mga sanga niya itatanim natin doon sa black bag na pinalagyan natin ng lupa para pagtaniman. Gutom na yung mga alaga oh. Ayan, lumalabas na yung mga anak nito. And guys, kung may mga alaga kayong baboy, mas maganda na magtanim din ito. Dahil maganda to sa ating mga alagang baboy. Maraming nutrients ang nakukuha dito. Kaya nagpaparami ako nitong Madrid de Agua. Pwede rin ito sa kambing, sa rabbit, at sa bibi. Kaya importante itong halaman na to. Kung gusto nyo na makatipid, dapat tayo may tanim na ganitong halaman, Madrid de Agua. Tapos kung kukuha naman tayo ng Madrid de Agua, yung sanga ay pwede naman nating itanim agad para mapadami ulit ang ating tanim na Madrid de Agua. Sa una lang naman tayo gagastos kapag bibili tayo ng pantanim na Madrid de Agua. Pero kung may tanim na tayo, ay madali na lang magpadami. Ito yung pinagkuhaan ng dahon ng Madrid de Agua. Ito yung tinatanim natin. Puputulin natin dito. Tapos ito, isang tanim na to. Yan guys, nakakalating sako na oh. Meron pa dito. Siguro makakaisang sako tayo nito. Pagkain na rin ng ating mga alagang baboy ng isang araw. Pang isang araw na nila. And guys, oh, cuttings. Ito ang ating itatanim. Pakain muna na natin sa ating mga alaga. Max! Hihintay na si Max ah. Gutom na si Max. Hmm. Hmm. Yan. Yan guys, kapag walang kangkong, Madrid de Agua ang ating binibigay.
Pwede rin naman nipper grass. Diyan sa likod. Ito sa likod ng baboyan natin may mga nipper grass tayong tanim dyan. Pero kalimitan kapag walang kangkong, Madrid de Agua talaga ang ating binibigay dito sa ating mga alaga. Yan. Ito yung may sakit nung nakaraan na ginamot natin. Malakas nang kumain. Naka-recover na siya. Lakas nang kumain, oh. Yung mga biik, yan tumitikim na rin ng Madrid de Agua. Tumitikim na sila, oh. Yun yung iba nandun sa loob. May dala rin na Madrid de Agua. Doon sa kabila, napakain na rin ng Madrid de Agua. May tira pa tayo na para mamayang hapon. Itong mga cutting guys ay tatanim natin mamaya. Yan, marami ulit ang ating may tatanim. Paparami pa ulit tayo ng Madrid de Agua. Dito na muna natin nilagay ang ating taniman ng Madrid de Agua. Mas malilom dito. Kailangan kasi kapag nagtanim tayo ng Madrid de Agua sa ganito ay hindi siya direktang naiinitan tuwing tanghalin tapat. Sa umaga pwedeng mainitan at sa hapon. Pero sa tanghaling tapat dapat ay nasa malilim sila para hindi mamatay ang ating tanim na Madrid de Agua. Yan, dito lalagyan natin. Dito. Papadami tayo ng tanim na Madrid de Agua. Tapos dito hindi naman naiinitan dito kapag tanghali. Well, dito mo lang lagyan, oh. Dito mo lang lagyan. Pag ganun, tapos dito sa kabila, tapos dito. Yung ilalagay mo dyan, yung maabot natin na pag nagtusok ng cuttings ng Madrid de Agua, ha. Yung ganyan lang. Para pag tanghali, hindi siya mainitan ng araw. Mamamatayan kapag nainitan ng araw, eh. Okay lang sa umaga, saka sa hapon. Huwag lang sa tanghali. Yan, basahin muna natin itong pagtataniman natin. Para mamaya, tusok na lang ng tusok ng Madrid de Agua. Yung Madrid de Agua cuttings natin. Dahil kapag saka mo siya didiligan, kapag may tanim na, baka masira yung pagkakatanim natin. Kaya kailangan na ganito mo, mauna muna yung dilig. Ayusin mo yung pagkatayo, ah. Ayusin mo yung pagkatayo ng dami pa doon. Ha? Dami pa? Ha? Mga dalawang pa siguro. Dalawang balik? Yan guys, ganyan ang pagkakatanim natin sa ating Madrid de Agua. Yan. Kailangan na hindi baliktad ang pagkakatanim. Dahil kapag baliktad, mamamatay lang itong ating Madrid de Agua cuttings. Itong cuttings na to ay dalawang buko lang. Isa dito sa tutubuan ng ugat at isa dito sa tutubuan ng dahon ng sanga. Ilulubog lang yung isang buko. Yan. Ganyan lang. Ganyan lang, oh. Baliktad. Yan. Napakinabangan na natin ang kanyang dahon, napakain natin sa ating mga alaga. Yung puno naman ay mapapakinabangan din natin dahil may itanim natin para lalong dumami. Habang nag-harvest tayo, lalong dumadami ang ating mga tanim na Madrid de Agua. Yan.
Kung sa online, kung bibili nyo itong cuttings, nasa 10 piso isang cuttings. Kapag ganito na may tubo na siya, medyo mataas na, ang benta ng iba ay 25 pesos. Kaya maswerte tayo kung makapagtanim na agad tayo nitong Madrid de Agua. Kapag mataas na ay pwede na natin ilipat sa kung saan natin pwedeng itanim. Dahil sigurado na natutubo na yan. Yan guys, nataniman na natin lahat. Papagawa pa ulit tayo ng ganito para tataniman ulit natin. Dahil saka lang naman tayo nagtatanim nito kapag nag-harvest tayo ng Madrid de Agua. Kapag kukuha tayo para sa ating mga alagang baboy. Hindi naman kasi tayo araw-araw na humaharvest ng Madrid de Agua. Dahil meron tayong kangkong. Kapag walang kangkong, saka lang tayo nag-harvest ng Madrid de Agua. At yun rin ang time na sinasabay na rin natin ang pagtatanim ng Madrid de Agua cuttings. Paano guys, hanggang dito na lang muna ang ating video. Sa mga baguhan at gusto rin mag-alaga ng native na baboy, sana ay may natutunan kayo at unahin nyo magtanim nitong Madrid de Agua bago tayo mag-alaga ng native na baboy para mas makatipid tayo sa ating mga ipapakain sa ating mga alaga. Maraming salamat guys sa panonood. Happy farming! Bye bye!